Hello, good morning mga kadogo, no? Good morning. Meron tayong kaibigan, si Miss LB, Caloocan, taga Caloocan din. Kaya lang sa North siya, no? So, nagtanong siya, nasa comment section, nagtanong siya sa akin, Sir, gusto kong bigyan o regaluhan ng anak ko ng aso or puppy. Gusto niya kasi Siberian Husky dahil nakikita niya sa mga vlog ko na magaganda, mababait daw. Okay daw ba na Siberian Husky ang alagaan niya at ibigay sa kanyang anak? So, napakagandang tanong. Yan po ang itatopic natin ngayon at itatakel sa vlog na to, yung pros and cons ng pag-aalaga ng Siberian Husky, mga kadogo. Yung pros, advantage, yung cons is yung disadvantage niya. So, simulan na natin mga kadogo, no? Para sa mga gusto mag-alaga ng Siberian Husky. Ito mga kadogo, no? Ako kasi pag nagbablog ako, real talk talaga. Ayoko masyadong ibibida ko porket Siberian ang aso ko or what, ano. Yun totoo, real talk talaga. Real talk, tong vlog na to channel ko for real talk lang to. Wala tayong tinatago dito. Hindi naman tayo yayaman dun eh. Ang akin lang ay gusto kong sagutin ng maayos yung mga nagtatanong sa atin. So, simulan natin sa cons or disadvantage pag mag-aalaga tayo ng Siberian Husky. Disadvantage muna, mamaya na yung advantage pa. Okay? Ang disadvantage ng Husky, unang-una po, yung kilala ang Siberian Husky sa pag-howl nila. Yon. Kasi mostly may mga tao kasing ewan bakit gano'n, ano? Pero hindi naman natin sila masisisi kasi parang part na ng kasabihan pag nag-howl daw masama. Pero sa reality hindi naman. Kasi kung masama ang pag-howl ng aso, hindi wala nang natira sa Siberia, sa Russia. Saan ba galing yung mga Siberian Husky na yan or yung mga howling dog na yan sa mga malalamig na country? Lahat yung nag-howl. Eh di sana may nangyari na sa mga tao or patay na sila, di ba? Sabi pag nag-howl daw may something. Yun, pero nire-respeto natin paniniwala nila, no? Yun, ang unang disadvantage. Howling. Okay? Para i-avoid yung howling na yan, kailangan natin silang nilalaro. May time tayo para i-walk. Kailangan napapagod sila. Kasi pag di sila napagod talaga, mag-howl sila. Okay? Pangalawa, yung stubborn. Naku po. Kung manonotice natin, matatalino ang Siberian eh. Pero bakit wala kaya tayo nakikitang mga ginagamit sila bilang canine dog? Diba po? Mababait yan. Oh, pwede yan salamuha sa mall or what, no? Pero kaya parang walang canine, no? Kasi sa observation ko, stubborn sila. Malilikot tsaka matigas ang ulo. Gagawin nila yung gusto nila. Di ba? Kunyari sinabi mo, stay. Hindi na nakikinig, hindi na titingin sa iyo eh. Di ba? Basta pag marami na silang nakikita or crowded na, iba na yung isip nila. So yun, stubborn. Matigas ang ulo. Pangatlo, napakasiloso at silosa ng asong yun. Pag kasi nilalaro ko yung isang aso ko, kailangan lahat sila lalapit ganun daw ganun talaga ang pagmahal ka ng aso, lapitan yan. So pag yung isa, inasikaso mo, naku po, pilit sisiksik sa yung isa, tapos sasama na ang tingin, titignan na yung kasama niya, kaya anong breed pa yan, o Shih Tzu or Siberian na kasama niya, sama na ng tingin niya. So kailangan himasin mo rin siya. Napakasilosa ng mga yan. Nakakaalis ng stress pag nakikita mo silang ganun. Yung pang-apat na disadvantage po sa Siberian Husky po, sa experience ko talagang alaga ko sila kaya lang picky eater. Kahit nasabihin natin may vitamin sila, may enhancer sila yung sa pampaganang kumain, bumibili pa ako, mahal-mahal pa So as a breeder, napag-aralan ko sila So kailangan talaga kung ano yung gusto nilang pagkain na bibigyan mo. Kaya ang ginawa ko, yung nasa vlog ko, yung mga previous vlog ko, iba-iba ang diet nila, iba-ibang luto. Pero niluluto ko yung paborito nila, syempre, no? Kaya yan, ako picky eater. Di ubra yung mamahalin yung dog food dyan.
Di ubra yung mamahalin yung ulam dyan. Pag ayaw niyan, ayaw. Sinusubukan ko pa nga minsan. Hindi lang minsan, kagaya ngayon, si Pickles, nag false pregnancy. Naging maarte lalo. Sinusubukan ko. Pero minsan kumakain. Yan, ha? Picky eater. Ang Siberian Husky po. Yung panghuli, yung pinaka ayoko sa lahat. Hindi natin sila pwedeng iwanan sa bahay. Gusto nila laging may nakikita silang tao. Ngayong, kung sila dami nila eh. Pag walang tao talagang, naku, good luck sa bahay nyo. Supa ko, 3 beses na po ako nagpalit. Lahat wasak. Tsinelas, sapatos. Yung remote ng TV ko, bagong-bago, Diyos ko, bili ko. 42 inches, Android TV. 1 week pa lang. Ngat-ngat ang remote. Kasi, iniwan ko po. Wala siya nakitang tao. Trip niya lang magsira, papapansin. Pagdating ko, naku, buti na lang, lahat ng gamit ko dito is same brand. So, itong sa taas kong to, Android din, 2 ang remote. Yung isa, umubra sa baba. Kasi same brand sila. Yan, isa yan sa ayaw ko sa kanila. Hindi mo sila pwede iwan. Kaya yung kasabihan na aso ang bantay sa bahay, sa Siberian, masisira kayo. Tao ang bantay sa Siberian. Subukan yung iwan. Ako, mag-ahawl, maglilikot, maninira. Naku po, Diyos ko po, yung pinto ko, kudkod, ilang beses ako nagpalit at nag-repaint. Naku po, Diyos ko po. Yan. Isa yan sa ayaw ko sa kanila. Ayaw nila naiiwan sila. Kailangan nakikita nila ako. Pag nawala ako, wala ng tao sa bahay. Pagdating nyo, surprise! Yan po ang naobserbahan ko sa mga disadvantage sa Siberian. Ngayon huwag kayong mawawala ng gana po sa Siberian. Kasi, ito po ang importante. Yung pros nila. Yung advantage naman po. Ang advantage po ng Siberian Husky, ito mga kadogo, sa mga bagong gusto mag-alaga ng Siberian, huwag kayong mawawala ng gana. Kasi super bait po ang Siberian Husky. Noon nga po sa mga previous vlog ko, di ba, may nagtanong ko ano mabait na aso. Lahat naman mababait, di ba, nasa pag-aalaga. Pero itong Siberian, hindi ko talaga bibitawan. Ito lang ang breed na nakabili ako ng matanda, nahawakan kagad ng mga anak ko. Hindi talaga sila nangangagat eh. Hindi talaga. Talagang pag napalaki sila na maayos, kung sino man yung unang may-ari nila, hindi sila mangangagat. Pakabait. Talagang pang family dog. Yan po ang advantage yan. Nako, sobrang bait. Pangalawa, malambing. Napakalambing po ng Siberian Husky. Yung bang pagod ka, pag nakita mo sila, lalambingin ka, nakakaalis talaga ng stress. Sobrang lalambing at mabait nila. And yung mga Siberian po, gustong gusto nilang tumabi sa inyo. Kayo na handler, kayo na amo. Kasi nga, malambing sila eh. Magugulat ka nila, nasa bed mo, makatok sa pinto ko. Gusto niya talaga katabi ka nila. Ngayon, kung hindi ka naman nila katabi, nandulan sila sa paligid mo. Napaka protective and sweet. Napaka lovable. Tako, advisable talagang Siberian na gawing pet ng mga anak natin or ng pamilya. Yun lang po ang ma-assure ko sa inyo. Energetic sila, playful, good aspect talaga. Talagang pangbahay po ang mga Siberian. At yung pinaka gusto ko sa lahat na advantage ng Siberian po, ito po importante po to. Ang mga husky lang po ang isa sa napakadaming variant. Yung bang bilang kunyari bibili kang aso, magme-mention, hindi na ako magme-mention ng breed, yung ibang breed kasi lahat na mababait naman, yung ibang breed kasi isa lang ang kulay, yun lang ang coat, balbon lang. Minsan, hindi ganun balbon, yun lang, wala ka ng pagpipilian. Pero ang Siberian, pwede ka mamili ng blue eyes. Iba-iba yung mata niyan, iba-iba yan. Pwede by eye. May party eye. Di po ba?
may brown, may black. So sa mata pa lang, ang dami mo nang pipiliin. Maaaliw ka na kung ano ba ang gusto mo. Hindi lang yun. Color. May gray, may black, may white, may brown white. Ang dami. Ang dami. Talagang matutuwa ka sa kanila kasi ang dami mong pagpipilian. And yung isa pa, yung balahibo niya. 3 klase ang balahibo ng Siberian. Ang dami niyang traits. Standard, plush coat. Yung mahaba-haba ang konti ng coat niya sa standard. Yung buntot, mas balbo. Yung dito, balbo ng konti. Yun po, no? At yung pangatlo, woolly type. Yun talaga balbon. At lahat po yan puro double coat. Kahit standard, plush coat, or woolly siya, double coat po talaga ang mga husky. Kasi protection daw yan nila sa lamig. Kasi nga, di ba, galing yan sa malalamig na bansa. Pero sa akin, di sila ubra. Electric pan sila. Yun nga lang, tutok talaga sila electric pan. Yan po, kaganda ang Siberian. Ang dami niyong pagpipilian. Minsan, Siberian mo, brown. Napa-stud mo sa ibang itsura, bayay or blue eyes. So, pag nanganak siya, iba-iba rin. Matutuwa ka talaga. Ang sarap talaga pag Siberian. Ang tapang lang ng itsura nila. May devil face pa nga, di ba? May mga mask type pa yan. Ang dami-dami talaga. Ngayon, yung iba, sabi, ayoko, ang tapang. Ibang kasing tumingin kasi devil face po sila. Nagbo-blue eyes, para silang mga wolf. Naku po. Pag nasubukan niya mag-alaga ng Siberian, mukha lang nila ang matapang, pero napakabait po nila. Hindi ako tatagal sa Siberian kung hindi ko sila nakitaan na pwedeng alagaan sa bahay. Nagsimula po ako, may maliit pa ako talaga na anak elementary, ganun. Dinadagalan talaga yan, naharot Gustong-gusto na Siberian niya, maharot. Laro, nako, gustong-gusto yan. Napakabait. Wala pang nanggagat na Siberian. Sa dami kong naalaga ang Siberian, wala pa pong nakakagat. Meron pa nga dito, dadaan mga estudyante, malapit kasi sa school. Pagkatapos ng school class nila ng hapon, kahit sa maga, meron. Itatawag na, Cotton. Paborito ni si Cotton Hindi nila kaano-ano yung aso ko Biglang ipapasok yung kamay sa grill ng gate ko. Oh, kung ibang aso yung lapain yun, siya hindi. Wiwigil yan, tatakbo pa dun sa bata. Ako yung handler, kabisado ko po talaga na mabait. Naalaw ko. Talagang nahawakan nila, kaya every time na uuwi yung mga bata, dinadaanan si Cotton, si Pickles, nahawakan nila yan. Can you imagine? Ganun sila kabait po. Pero syempre, nasa pagpapalaki pa rin po yan ng may-ari. Diba po? Na-discuss ko po yan dun sa mga vlog ko noon. Kung palalaki natin silang tinatali, kinukulong, sinasaktan, ginugutom, syempre maging matapang. Itong mga to hindi naman. Unang-una, kung bumili ka ng puppy, galing yan sa legit breeder. Doon po kayo bumili, Tapos may mga papel pa yan. So, inalagaan yan. So, kung mapunta man sa inyo, alaga po yun. Hindi po yun pinalaking matapang. Sabi ko kasi, nakabili ako ng tandaan Ilang beses ako nakabiling matandaan Abay, doon pa lang sa lugar na pick up, sa bahay niya, yung unang bahay niya, kargahin ko yan. Kasi laki ng tiwala ko. Pero kung makatingin yung kula mo, diba, sampangin ka kabisado ko Bait, papaamoy mo lang yung kamay mo, tsaka mo siya gano'n sa ulo. Wala na, bitbitin mo na. Pagdating sa bahay, amoy-amoyan sila ng mga ibang aso ko. Wala na, yun, okay na. Tapos papapasukin ko na kagad yan sa loob ng bahay ko, laro-laro na. Kailangan kasi ma-open sila sa atin, tayo na may-ari. Kaya yan po yung pros and cons or advantage and disadvantage ng Siberian Husky. Napakaganda po mag-alaga ng Siberian Husky, lalo na kung isa kang dog lover. Sinabi ko na lalo na kasi kailangan, kahit naman saan kahit anong breed naman, kailangan mahaba yung pasensya natin sa kanila. Kasi kung di ka dog lover, nanawa ka, kahit anong breed pa yan,
magtatahol lang yan, sipain mo, di ba? Ganun yun eh, mga ayaw eh, di ba? Mga nag-aalaga na pan-display, pantali yung aso. Tayo hindi. Pag dog lover tayo, kahit anong breed pa yan, kahit ano pa ang cons niyan or disadvantages sa ugali niya, pagtsatsagaan natin. Kaya kailangan unang-una maging dog lover pag mag-aalaga tayo na anumang breed ng aso, especially sa Siberian. Kasi nga medyo talagang playful yan at meron nga silang mga disadvantage. Pero kung dog lover ka, magpapagtsagaan mo yung ganong sistema. Dahil ang Siberian, sila yung isa sa breed na nakaka-stress, pero stress reliever. Mababait po yan. Promise po. Napakasarap alagaan ng Siberian Husky. Kaya sana may natutunan po tayo kahit papano about sa mga Siberian Husky. Hindi ko po pagpapalit ng Siberian Husky. The best talaga. So, dito na lang tayo mga kadogo, no? Sa susunod po uli, mag-comment kayo kung ano gusto nyong i-discuss natin sa susunod. Asahan ko po mga kadogo. Have a nice day. God bless. Thanks for watching mga kadogo.